Diyos, salamat sa ibang pagkakataon naman na nakapagbahagi tayo ng kanyang masalita. Ang aking ibabagi sa inyo itong sa aklat ng Exodus chapter 20. So dito makikita natin yung tungkol sa 10 utos. Pero kung titingnan natin ang word na commandments, hindi natin makikita dito sa Exodus 20, kundi makikita natin ito sa Exodus 34 verse 28. So ito yung pagkasabi, and he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water, and he wrote upon the table the words of that covenant, the 10 commandments. So dito maliwanag na 10 commandments yung nakasulat, pero wala dito nakasulat kung ano yung ating commandments ngayon, sabagat ang 10 commandments ay nakasulat doon sa Exodus 20. Yung content natin ngayon is ang 10 utos. Kukunin natin dito yung kalaliman na binigay sa atin ng Diyos para ibahagi din sa inyo yung kalaliman ng nilalaman ng 10 utos. Ano ito ang mga bagay na ito? So, para sa karamihan is familiar na ito dahil ito ay nakalagay rin sa mga simbahang kilalatanyag, sa mga pintuan o sa mga lugar na kung saan inilalagay nila yung dalawang tapyas ng bato. Pero ano nga ba ang karaliman ng mga bagay na ito? So dito, ating pag-aaralan ngayon, aking babagi sa inyo ang tungkol sa 10 utos. So, bago yan, tayo ay hingi ng gabay sa Holy Spirit at salamat sa Holy Spirit na patuloy na nagbibigay sa atin sapagkat ang malalim ng mga bagay ng Diyos, ang Holy Spirit ang nakakaalam. So, sabi nga dito sa 1 Corinto chapter 2 verse 9 to 11, sabi ito, bagat sino sa mga tao ang nakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na sa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakilala ng sino man maliban sa Espiritu ng Diyos. So, kita natin dito na sa verse 10, sabi ito, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang mga bagay, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Yung sabihin, dito natin kukunin yung kalaliman doon sa 10 utos. So dito, ibabahagi kung bakit, ano ito at paano natin ito maranasan. So dito, kung titingnan natin ang Exodus chapter 20, dito natin makikita, isa-isahin natin ang salita ng Diyos na ating maunawaan dito sa Exodus chapter 20. So ang sabi dito, verse 1, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon ng Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalitin. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So ito yung unang utos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na nakawangis na namang na anyong nasa taas ng langit o nasa baba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Maglilingkuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katambasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Sa verse 6, at pinagpakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aarihin ng Panginoong walang sala ang umanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat o pangipangilin. Kung na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng magawain. Ngunit ang ibatong araw na ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong mga anak lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki babae, ni ang iyong baka,
niyang yung tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat at lahat ng mga naroon, at nagpahinga sa kapitong araw, anupat nagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat na pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Sa verse 13, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang buhay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Now, kung titingnan natin ang 10 utos na ito, ang kalaliman ng bagay na ito ay dalawa lang. Mga bagay na tungkol sa Diyos at mga bagay na tungkol sa tao. Ang responsibilidad ng tao ay pagkaloob at ibigay sa Diyos ang hinihingi ng Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kalawang hinihingi ng Diyos tao sa kanyang kapwa-tao ay gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga, ang Panginoong Diyos ay nagsabi dito sa Matthew 22 na minsan may nagtanong sa kanya at itong sinabi niya. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-isip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawang utos ay ito, ibigin mo ang kapwa gaya ng sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at ang propeta. So dito makikita natin na sa 37 to 40, pinaliwanag ng ating Panginoon na ang kabuuhan ng 10 utos na inutos ng Diyos ay nahati sa dalawa. Una, yung pag-ibig sa Diyos at yung pag-ibig sa kapwa-tao. So dito natin nakikita. Ano nga ba ang malalim dito? Ang malalim dito ay paano natin naibigin ang Diyos kung hindi natin alam kung ano ang mga bagay at kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Sabagat kung babalik tayo sa Korinto, ito ang sinabi sa Korinto. Dito. Tapos gaya ng susulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, ang mga bagay na hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inhalaan ng Diyos, kanyang nagsisilbig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay inihayag sa atin ng Diyos ang untan ng Espiritu Santo sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng malalim ng mga bagay ng Diyos. So dito makikita natin na ang kalaliman ng utos na ito, kung wala ang Holy Spirit at kung wala si Jesus, hindi ito magagawa ng tao. Kaya nga ibinigay ng Diyos una na pinaka-pattern, Jesus, ang utos na tinanggap ni Jesus sa Ama ay para sa kabutihan ng tao. Ano ang kabutihan ng tao na ginawa o ang ating Panginoon? Ano ang magagandang bagay para sa tao na ginawa ng ating Panginoon? Sapagkat kukunin natin ang utos na ito, hindi una sa ating mga sarili, sapagkat lahat ng tao na ipinanganak mula sa lahi, laman at dugo at buto ni Adan at Eva ay nasa ilalim ng kasalanan at sumpa. So dito makikita natin na kung wala ang Panginoong Diyos, kung hindi ibinigay ng Ama ang ating Panginoong Diyos, imposible siya tao na gumawa ng mabuti ang tao sa kanyang kapwa-tao. So dito, ay pinakita na ang ating Panginoong Diyos ay inutusan ng Ama. Ang utos na ito ay ang kalaliman ng 10 utos ay nahati sa dalawa. Ito ang kalaliman tungkol sa Holy Spirit at ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoong Diyos, siya yung sinugo ng Ama para ibigin ang tao. Sa kabila ng kasalanan ng tao, sa kabila ng kasamaan ng tao,
sa kabila ng paglayo at pagsuway ng tao sa Diyos, mula pa kay Adan, kay Eva, ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa tao. At sino itong gumanap sa utos ng ating Ama? Ang Panginoon Jesus. Kaya sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish." So sa kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pag sinusumpalataya ay huwag mapahamak ang magkaroon ng buhay na walang yan. So ibig sabihin, ang utos sa lumang tipan patungkol sa ibigin mo ang magulang, ama at ina, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, anumang bagay niyan tungkol sa tao, hindi ito magagawa ng tao na may pag-ibig kung wala ang pag-ibig ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay. So, dito makikita natin na ang layunin ng video natin yan ay upang buksan tayo na magagawa natin yung mga bagay alinsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat utos ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Pero kung wala ang Panginoong Sus sa ating buhay na gumawa ng mabuti sa sangkatauhan, hindi natin magagawa kung ano ang mabuti. Sapagkat dito natin makikita, kahit ang magkakapatid naroon yung paglalamangan, kahit ang magkakadikit-dikit na kapitbahay naroon yung pag-aaway, sapagkat naroon di ka sa tao ang kasamaan. Ngunit kung dumating ang ating Panginoong Kristo sa puso at buhay ng isang tao, doon lang magkakaroon ng pag-ibig ang tao sa kanyang kapwa-tao o diyok ng pag-ibig ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So ito ang malalim. So kailangan natin magkaroon tayo ng malalim na pag-ugnay sa ating Panginoong Diyos, dahil ang Panginoong Diyos, ang hatid niya sa atin ay siya magpanghayag na matay siya sa krus para sa ating makasalanan, kung ipatawad sa tao ang lahat ng kanyang kasalanan. Kaya nga siya nabayubis ng krus, sabi niya, Ama, ipatawad mo sa kanila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ang kasalanan ang gumagawa na hindi alam ng tao, na ang tao dinadala sa kasalanan para gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa-tao. Dito naman makikita na ito yung malalim na kailangan natin malaman. Kailangan natin ng ang Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin para tayo makagawa din naman na may pag-ibig mula sa Diyos, sapagkat ang lahat ng katawiran natin ay para lamang dasahan sa harapan ng Diyos. Kung tayo nagpapakita ng pakikipagkapwa na hindi udyok sa Espiritu Santo o gawa ng ating Panginoong Diyos, ito ay isang pagpapakita ng tao lamang at walang malalim na dahilan mula sa Diyos para mapansin at makita ng Diyos ang kanyang harong. Tinitingnan natin. Nang dumating ang isang tao na pinakita ng Diyos, isang tao sa Bible na naroon yung labis niyang pakikipag kapwa-tao. So, nagbigay siya ng kung ano ng magandang bagay para sa tao, ngunit para sa Diyos ay hindi sapat ito. Kinakailangan ang kasapatan ng iyong pakikipagkapwa-tao ay nagmula sa pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, napansin ng Diyos yung magandang ginagawa nito. Makikita natin na yung ginawa ni Cornelius. So, ito yung magpapakita na anumang ginawa natin magandang bagay sa kapwa-tao natin, hindi yun ang basihan na natupad natin ang kalooban ng Diyos. Naging kompleto ang ginawa ni Cornelius sa kanyang pagkikipagkapwa-tao, sa kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa-tao sa pamamagitan ng pagtulong at pagbigay ng ayuda doon sa mga nangangailangan. Nang dumating ang Panginoong Kristo sa buhay niya, paano dumating ang Panginoong Kristo sa buhay niya? Sinugo muna ng Diyos ang anghel. At ang tinuro ng anghel ay suguin yung papuntahin yung tao na kung saan taglay niya ang pag-ibig ng Diyos. So, makikita natin na wala sa anghel ang mensahe ng kaligtasan. Sinugo ng Ama ang anghel papunta kay Cornelius para sabihan si Cornelius na puntahan si Pedro sa lugar na yon at papuntahin sa bahay niya at pakinggan si Pedro. Kaya nga, sapagkat ang rason nun, dahil nakikita ng Diyos yung kanyang ginagawa sa kanyang kapwa-tao, yung kanyang pagtulong, pagbibigay ng kung anong kailangan ng tao na nasa pangangailangan.
Kaya nga nang dumating ang punto na inutusan ng Diyos ang anghel at sinabi ng anghel ayon sa mensahe ng Diyos na sige, pumunta ka, magsugo ka doon, Cornelio, papuntahin mo sa bahay na ito, sa bahay mo, si Pedro. At nangyari na pagdating ni Pedro, doon nabuksan yung lubos na pagmamahal ni Cornelio sa kanyang kapwa dahil nabuksan ang kanyang puso at isipan ng kanyang espiritu nang dumating ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang bahay, sa kanyang buhay, sa kanyang sambahayan. So dito natin makikita na ang malalim ng mga bagay ng Diyos na ito na iniutos ng Ama mula sa ating Panginoong Hesus, ipinasa ito ng Panginoong Hesus sa atin sa kasalukuyan panahon. Kaya dito na naman makikita natin ang Holy Spirit ang gumagawa naman ng mga bagay na para sa Ama. Sapagkat kung wala ang Holy Spirit, imposible nating malaman kung ano yung mga nakalulugod ng mga bagay. Ang mga bagay na sinabi ng Diyos na ito'y mahalaga. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag kang lumikha ng anumang anyo ng larawan at yukuran sapagkat siya ay mapanibughoin. Sinabi ng Diyos, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. At kung paano ang Diyos ay nagpahinga sa kapitong araw mula sa kanyang paglikha sa lahat ng bagay sa mundong ito at sabi nagpahinga at igalang ang araw ng Sabat. So dito makikita natin, ilan lang yan sa mga bagay na maliwanag yung sinasabi ng Diyos. Ngunit dito kung titingnan natin, ano yung malalim ng Diyos? Paano natin malaman ang malalim ng mga bagay ng Diyos para masunod natin kung ano ang gusto ng Diyos? Kakunting bahagi lang ang ipinahayag ng Diyos sa Exodus 20. Ngunit dito makikita natin sa pamagitan ng Holy Spirit. Sabi dito, datapwat gaya ng nasusulat. Ang mga bagay na hindi nakita ng ating mata at may narinig ng ating tenga na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na hindi ang Diyos sa kanila na nagsisibig sa Kanya, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay na Diyos. So dito natin makikita mga kaibigan na pinakailangan natin ng Holy Spirit para reveal sa atin kung ano yung damdamin ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung plano at layunin ng Diyos sa ating kasalukuyan pa lang. Sapagkat ang mga plano natin makikita kapag tayo tumuhay sa kanyang salita, ito yung nakaplano una sa mga taong unang ginamit ng Diyos, pinagpahayagan ng Diyos. So dito sa ating kapanahon ay napakahalaga na magkaroon tayo nag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos para malaman natin kung ano ang plano tayo niya sa ating buhay. At dito, magkakaroon tayo ng isang pagkaalam at pagkaunawa ng malalim at kalaliman ng mga bagay na iniutos ng Diyos sa tao. So dito, makikita natin na ang kalaliman na ito, para magawa natin ang utos nito ng Diyos, kinakailangan natin ng Holy Spirit. Kinakailangan natin ang Panginoong Kristo. Nawa kaibigan, sa next nating video ay meron tayong natutunan. Kailangan natin ang dalawang agent ng Diyos na sinuwa dito sa lupa. Una, ang ating Panginoong Hesus, tapos ang Holy Spirit. So, para malaman natin, maunawaan natin at maganap natin kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay, kailangan natin ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. Ama, salamat sa oras na ito, sa mga bagay na binigay mo sa amin, kapahayagan ng iyong salita, at salamat na binuksan mo ang aming espiritu na pangunawa upang aming maunawa na ang utos mo hindi namin magagawa kung sa aming mga sarili lang, kami walang anuman ang aming katuwiran sa harap mo ay tulad ng isang basahan. Ngunit salamat na ang iyong bugtong nanak, ang Panginoong Hesus, na siyang nabayobay sa krus, na siyang nagpakita ng labis na pagmamahal sa mga tao. Kaya hindi naman kung paano sinugo mo ang Holy Spirit at nagpakita ng labis na pagmamahal sa iyo na ipinahayag kung ano ang iyong kalooban, kung ano yung plan. Tayon ko ng tubok ng iyong puso. Kaya naman sa oras nito, salamat. Pagpalain mo ang video na ito at ang mga panood. Kaibigan, kung ikaw na pagpala, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel kung ito ay hindi pa nakapag-subscribe. Pilitin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa ating
mga sunod pang upload mga video na alam natin makakatulong sa pagbukas sa ating spiritual na pangunawa at kaalaman. Sa isang wakoy, subscribe na po.